diyan nagsisimula ang araw ko. Sa pagtitimbang ng mga ingredients para sa aking gagawing tinapay for this video. So ayan na nga, so nagbekos-mekos na nga yung aking mixer dyan. So ito nga palang video na to ay a day in my life. So start na nga natin yan sa pagtimpla nitong Milo. Ayan, so Milo muna tayo bago po ang lahat. At ito na nga yung aking na-mix na mga ingredients para sa ating tinapay. So, ito na nga yung ating dough. So, ngayon, ito na nga, gagawin natin siyang mga tinapay. So, pinortion-portion ko na nga yan at ginawa ko na itong, ang palaman nitong ating first na tinapay is munggo. Ayan. So, sweet munggo siya para siyang buchi. Ayan. So, pasensya na kayo at napakaingin ng manok. So, lalagyan lang natin siya sa tray and then papasahin lang natin siya para mamaya ready na for frying. And then, syempre dito guys, ito yung ating next bread. Ayan. So, dyan lang nagsisimula yung araw ko sa paggawa ng mga tinapay at sa pag-ready ng aking mga paninda. So, ayan na nga. So, nakagawa ko yan. So, dati before, mga 8 kilos yung minamasa ko sa umaga. So, nagagahol-gahol ang lola nyo, kaya yan lang muna ngayon. So, dito naman, gagawa lang ko ng empanada. So, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng empanada. So, nakabili nga pala ako ng molder na ito. So, ayan. So, paplatin lang natin siya gamit yung ating rolling pin. And then, ilalagay natin siya dito sa may molder ng empanada. So, nakaprepare na rin pala yung nagawa ko na empanada, palaman ng empanada. So, ayan, parang shenglot lang. Hindi pa ma-explain kung ano yung gusto sabihin. So, lalagay ko lang sa may description box ko yung aking gagawing empanada. So, sa description box din pala yung iba't iba kong pang, ayan, yung may ham and cheese dyan, and then yung mongo bread. So, nasa isa kong channel na yun, ng Romalie's Food Vlog. Ayan, so, pagpasensyahan nyo na yung background ko na napaka-iingay. Yan na nga guys. So, diba? Dati, mano-mano ko siyang pinoform. Pero ngayon, nakabili nga ako niyang molder na yan. Ay, naku, talaga to sila. Kaya napakagulo. Ayan. So, gawa pa tayo ng isa pa. So, pagkatapos ko nga doon guys, sa may mga tinapay, so ito gagawa naman ako ngayon ng mixture o butter para sa aking pancakes. So, ang mga ingredients din guys, syempre, flour, APF or cake flour, and then baking powder, sugar, egg, and then water syempre. So, naglalagay din pala ako ng yeast dyan. So, ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka-smooth yung butter. Ayan. So, lagay lang natin siya, then lutuin lang natin siya guys. So, napakasarap yung pancake na yan. So, best seller din yan. Ayan, diba? Parang fluffy-fluffy niya. So, ayan. So, tilak-tilak na naman yung mga manok. So, dito nga nag-fry na nga ako ng aking empanada. So guys, so yung ginagamit ko dito nga pala na dough para sa empanada at mga tinapay, iisa lamang. So malambot tong empanada na to. So para tipid ka na nga sa oras, okay naman. Siyempre, masarap pa din siya naman. So kailangan flexible tayo guys. So time management para sa mga pagkilos na ginagawa sa araw-araw na kabuhayan. So hindi naman tayo blessed katulad ng iba na agad-agad nandiyan na yung pera na panggastos. O di naman kaya nabibili lahat ng mga gustuhan natin. Siyempre, nasa Diyos ng awa, nasa tao ang gawa. So kilos-kilos pag may time. So, para hindi tayo mga yayat, kailangan natin maghanap buhay para may pamili tayo ng pagkain at mga gusto pa nating mga bagay-bagay. Yan, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging wais nanay tayo.
And ayan na nga guys, so pinaprepare ko na dito yung aking ilalabas na mga paninda. So actually guys, so binabagsak ko to sa mga iba-ibang tinahin dito sa may malapit sa amin. At ayan na nga, since mga naluto ko na iba pang pagkain. Ayan. So aside nga doon sa mga binabagsak kong tinapay dun sa mga tindahan, so na may maliit din kaming tindahan dito, ni nanay kaming dalawa. So ako yung nagluluto, siya yung nagtatao doon paminsan-minsan. Then ayan, so nagluto din pala ako ng pansit palabo kasi kasama yan doon sa mga merienda. Minsan nagluluto din ako ng mga ganyan kung spaghetti, pansit, sopas, or di naman kaya iba pang mga pagkain na pwedeng ipambenta. And then guys, so pagkatapos ko nga ma-prepare yung mga parinda ni nanay, so umalis muna ako sa galet kasi nga ay may pupuntahan ako. So pupunta muna ako ng PLDT and then pupunta ako doon sa may tita ko para mag-deliver ng mga uniforms and then magpapa-LBC lang ako nung aking isa pang extra sideline ba. So nag-online selling ako and then syempre magpapa-ship lang ako papunta sa Pangasinan. So, nandito nga ako sa may bandang Plaridel yan, sa mga panahon na yan. So, actually, taga-Pulilan ako guys. So, dumadaan din kami dito sa Plaridel. Ayan yung Plaridel River. Ayan, ganda-ganda ng lola nyo guys. So, ito yung dadaling ko kay tita. Ayan, so may mga order siyang uniforms. Ayan, so dadaling ko doon. Then, siguro paninda din niya yan. Ayan, ito na may papaship ko sa LBC. So, from friend ko yan. Shout out friend, salamat. Yan, pero pupunta muna tayo ng PLDT kasi may ko-concern lamang ako doon. And then, saka ako pupunta doon sa aking tita. So, ayan guys. So, saglit lang naman ako si PLDT kasi wala namang katao-tao. So, ako lang. So, pinababalik na lang ako bukas para fill upan ko yung mga iba pang requirements na kailangan. So, actually kasi nagpagawa nga sila nanay diba ng bahay. Eh, ngayon natamaan yung wifi nila kasi nga fiber lang yun. So, nasira. So, ayan. So, i-rewiring yata ang sabi nung staff dun sa PLDT. So, papauwi na ako niyan that time guys. So, didiretso na ako sa tita ko para dalhin yung mga order niyang uniform. Nai-drop ko na nga pala kay tita yung aking mga uniform na dala. So, ngayon didiretso na ako sa LBC para ipa-ship itong item na to. So, mga silver to guys. So, order ng friend ko para sa mga anak niya. So,
So, malapit na ako sa LBC. Ito nga pala yung San Isidro Parish. Ayan, dito sa Pulilan. Diyan yung simbahan ng mga lumuluhod na Carabao. Ayan guys. So, dito na ako sa LBC. So, saglit na din naman ako dahil wala naman tao. Wala naman customer kundi ako lang din. So, siguro mga 5 minutes lang ako dito. Pauwi na rin kami that time. So, habang pauwi nga kami, medyo natrapa kami dito sa may traffic kasi may ginagawang kalsada. So, alam niyo naman, pag election guys, yung mga buong kalsada sinisira talaga yan pag election. Matik na yan. So, yung mga buong kalsada kailangan gibain pag malapit ng eleksyon. So, saglit lang naman to. Pero itong part talaga sa Pulilan na to, pupunta sa amin sa bukid, ay talagang lagi-lagi siyang ginagawa. Ewan ko ba bakit lagi sira to? Pero lagi talaga siya nasisira pag malapit na eleksyon. Charot. So, ang ingay ng aso, pagpasensyahan nyo, nagduwit pa sila ng manok. And then, ayan guys, so pagka-uwi namin, siguro mga after lunch na kami mga before, maghahapon na yan, basta, ganong oras. So, duty-duty muna ako din sa tindahan. At yung sinasabi ko sa inyo, maliit na tindahan namin nanay. So, ayan. So, nagluto kami merienda, and then may mga school supplies and others pa, etc. na yan. Thank you for watching guys. Thank you for supporting my channel. Ayan, Talentados World. Kung hindi ka pa subscribe, please subscribe and click notification bell para lagi ka update sa aking mga bagong upload yan weekly. Inshallah. Thank you guys. Thank you sa mga teams ko dyan for supporting. Ayan. Love you all. Thank you.